Yan po yung road na papunta ng Daranac. So mga 1 kilometer na lang siya. Nasa loob na po tayo nung 9.7 hectares. Bali, 3 daw po ang titulo nito. May bakod po eh. Pero dito po sa front niya, ito katulad po nito, may gate. Tapos bakod na siya. Isa po sa naabutan natin dito ay si Kuya, isang pinaka-caretaker. Sa baba pa yung Daranac Falls, ano? Ayan po yung property. Ito na yun, 9.7. Kumbaga, ang 3 kilometer kasi, Daranac. Daranac. Oo, yung Daranac. Ito, mga ilan lang to? Baka 2 kilometers? Wala pa. Wala pa? Baka mga 1.5, 1.8. Pero maganda sa kanya, may bakod na. Tapos may gate. May gate. Ayan na. Medyo malayo-layo na tayo doon sa ating pinanggalingan. Sa tingin ko nga po ay napakaganda ng lugar na ito. Doon tayo galing. Ayan. Maganda na yung kalsada dito. Papunta po kami ng Daranac. Kanina galing na po kami dyan sa loob. Bumalik lang kami. Makita po natin yung pinaka-entrada. Papasok doon sa Daranac Falls. Doon po tayo may titingnan na 9.7 hectares sa malapit sa Daranac Falls. Malapit. Yun po kasi maganda yung lugar na yun dahil marami ng turista at kilala na po yun sa mga gusto pong malaman yung information sa lugar na to. Ito po yung Tanay Rizal. Malapit na po sa Manila. Sunod po Antipolo. Ito po yung road na papunta ng Upper Tanay. Yan. Maya po ay kakaliwa kami. Bibidyo ko po yun. Yan, ito na po kami. Yung Daranac Falls. Ang address niya, marami po ditong pinupuntahan ng ating mga turista. Katulad po nung Kalinawan Cave at Kalinawan River. Tapos may mga waterfalls. Kilala talaga siya doon sa ganong itong lugar na to. Shoutout po kay Ma'am Evangeline from Sweden. Yun po yung isa sa hinahanapan po natin ng lupa ngayon dito sa malapit sa Manila para dun sa project niya na gagawin. Kaya po namamasyal tayo dito sa lugar, kaya lang bang iba po ang presyo dito sa Tanay kumpara dito nga po sa mga una natin mga na-vlog sa Quezon, parting General Nakar, Infanta, Real. Yun po kasi mga 3-4 hours na po yun from Metro Manila. Daan din po ay sa Marilaki Highway, Marcos Highway. Ito na yung pababahan eh. Mga ilang kilometer, 3 kilometers ano? Pag mula dun sa entrada. Doon po sa entrada na yun, mga 3 kilometers. Pero wala siyang rough road. Parang Walang rough road, kuya. Wala na. Puro ganito na po. Kaya maganda siyang accessible na siya. Magandahan yung mga turista. Tapos mga titulado po ang lupa. Ang kaibahan lang yung presyo talaga. Ibang iba doon sa mga nauna nating mga na-vlog. Ito po ay nasa, kung hindi po ako nagkakamali, nasa 600 na po ang per square meter din itong lupang ito. Tapos ganun kalaki yung sukat niya. Kanina po may na-video rin ako, pinahapyawan ko lang yung isang property kasi along the road din siya. Malapit naman po doon sa Kalinawan Cave. Titulado po siya isang 3 hectares saka isang 2.7 hectares. Ano lang siya, 1,000 po ang per square meter. May titulo din po.
Isa lang po ang may-ari. I-upload din po natin yun dito sa ating channel. Lalagyan ko po ng mga vlog number para po dun sa mga nag-i-inquire. Pag po kayo nanood nung ating mga vlog video, much better lang po na pa-check yung title ng ating vlog kasi nandun ko nilalagay yung vlog number para po mas pag-call nyo, alam ko na kung ano yung tinutukoy nyo. Yung iba pong mga video namin na katulad nun, nung pinuntahan namin yung cave, hindi ko na po sila lagyan ng vlog number. Yung pong mga regular videos, wala po yun. Pero yung may mga for sale na about farm, mga available, ano yan, lalagyan natin ng vlog number para po matukoy agad natin kung ano yung pinag-uusapan doon sa mga mag-i-inquire. Pinakamagandang lupa rito. Papilaan. Dahil naman po sa ating mga bibisita, sa mga maiba-vlog po natin, schedule lamang po at willing po kami na masamahan kayo doon sa mga property para makapag-site viewing. Yan naman po ang ating ginagawa sa araw-araw. Bukod lamang po doon sa pag-aayos namin ng mga dokumento, pag kami po ay nagta-transfer, yan po ang isa sa araw-araw din na ginagawa namin, ang mag-tripping. Malapit na. Hindi sa may Ito po sa mga gusto pong magpa-transfer ng mga titulo, at least po ngayon gamay na po namin halos din yung mga kailangan para ma-transfer ang isang titulo. Baka mo matulungan din namin kayo pagdating sa ganun. Ito may gate? Ito na yung property. Oh, may gate na pala, no? So, yan, kasama po namin ngayon si Kuya. Sige, tayo mag-park kaya Ito po sana yung isa nating pang-video. Ito po galing kay Ma'am Bernadette from mga ba si Ma'am, bansang San Diego, na nag-sponsor po siya nito nung siya po ay bumili sa atin, at pag uwi niya, ito yung binigay niya sa atin. Hindi ko lang po siya agad laging magamit minsan kasi nga po yung pag-transfer ng mga video pa doon tayo natatagalan. Pero pag dito sa phone natin, since kaya naman malinaw, pwede pa siya. Pag na-full na yung ating memory ng phone yan, ito po gagawin natin mamaya. 360 from kay Ma'am Bernadette. Medyo mambo na. Sa baba pa yung Daranak Falls, ano? kumbaga yun ang 3 Ayan po yung property. Ito na yun, 9.7. Oo. Kumbaga ang 3 kilometer kasi Daranak. Daranak. Kumbaga Oo, yung Daranak. Ito, mga ilan lang to? Baka 2 kilometers? wala pa. Wala pa? Mga 1.5, 1.2. Pero maganda sa kanya, may bakod na. Tapos may gate. May gate. Tabi ng ano. Walang daro. Yung presyo niya, 600 per square meter. Hinahanap po namin yung pinag-usapan namin ni Ma'am. Pero bukod doon, kung siyempre may mga kailangan tayong pamilian. Bago po muna ituloy itong video, alamin po muna namin dito sa ating kasamahan. Yan, ito po tayo ngayon. Yan po yung road na papunta ng Daranak, so mga 1 kilometer na lang siya. Nasa loob na po tayo nung 9.7 hectares, bali 3 daw po ang titulo nito. May bakod po eh. Pero dito po sa front niya, ito katulad po nito, may gate. Tapos bakod na siya. Isa po sa naabutan natin dito ay si Kuya, isang pinaka-caretaker. Tapos si Kuya naman po naka-white. Siya rin po yung nakakausap niyo mismo yung may-ari na ating seller nito. Bahay po ng caretaker. May mga mangga. Tanay Rizal po ito. Nasa Tanay tayo, malapit lang sa Manila. Pababa siya. Hanggang saan po tayo pwedeng maglakad-lakad ng kaunti diyan? Titingnan ko na lang yung lot plan niya kung ano itsura, ano.
Pero magkakatabi naman yung tatlong titulo na yun, no? Isang ano lang siya. Ano yun, parang mapa yun. Ang total niya po ay 9.7. Tatlo po ang titulo na nakapangalan na nga daw po doon sa mga anak. Medyo tagilid siya. Native. Kompleto na po ang tanim. Mga puno ng niyog. Ayan po ay avocado, rambutan, suha. Ano alim mabolo? Ito, mabulo yun. Mabolo to. Tapos ito, ano tong parang pakwan na to? Miracle fruit. Miracle fruit. Sa dulo po kaya nito? Maraming gamot yan, ano. Sa dulo kaya nito, yun yung may tubig ba? Ay, may ilog dyan sa ano. Pero boundary na. Ang source ng tubig lang nila dito kasi may hose. Ano to? Sarili? Bukal ba? May nawasak. Ayan, nasa tabi lang siya ng cemented road. Mga mangga po ito. At ayan. Langka. Meron. Kamansi. Kawayan, mga Kawayan po, ang daming kawayan. Ang asking price ay 600 per square meter na yun po ay sa lahatan. Pero nangyari po yan kapag final sa negosasyon ay lalo na kung yung terms hindi po natin alam kung ano pa yung information kung paano yung terms ng ating seller kasi yung ganun pong halaga ay hindi po biro, medyo mataas talaga po yan dahil ang sukat po nito ay kulang 10 hektarya para sa ganung presyo. Pag kinompute po natin ang 1 hectare po ay 10,000 square meter times 600. Possible naman na baka makadiskwento tayo lalo na po pagka depende sa seller at yung terms kung terms yung ano o kung cash ganun. Ito lamang pong ating pagbablog ay pagbibigay ng information sa ating mga viewers, subscriber na nakaantabay para po doon sa mga gustong makakuha ng investment na kung ano man po yung plano nyo sa kung pang farming, makakatulong po itong ating channel para mahanap po baka isa po sa ating daanang mga property o video na mai-upload ay magustuhan po ng ating ilang mga viewers na nakasubscribe din po sa atin. At isang malaking opportunity kapag po kami yung napili ninyo na makatransaksyon lalo na po sa ganito na kalaki. May mga na-upload na po tayo, marami na sa ating channel at marami na rin pong na-sold out. Kahit pa paano po ay meron na po tayo mga na-transact at natapos. Isa pa, mas marami po tayong naging buyer nga po na nasa ibang bansa na nagtiwala po sa atin para makakuha po sila, makabili ng mga farm na hinahanap po nila. Pagdating doon, medyo patag-patag. Kung ito yung nagamit ko, medyo malapad po yan. Kaya lang po, hindi ko ma-sure yung SD. Card nito kung baka full na rin. Nung mga nakaraang taon po, itong late 2025, may mga video po tayo na i-vlog na. Kaya lang hindi pa na i-upload. Kasi, yun nga po, yung pagbe-verify ng mga dokumento ang importante bago natin siya ma-publish. So ito naman po
provided nila, at kukunin din po namin yung mga mahalagang detalye at dokumento para sa property na ito. Ayan na. Medyo malayo-layo na tayo doon sa ating pinanggalingan. Sa tingin ko nga po ay napakaganda ng lugar na ito. Doon tayo galing. Ayan. Dito. Si Patrick, hindi na nagsama. Hanggang saan pa kaya ito? Nasuot mo na ba ito, kuya? Hanggang dito lang ako, pero dito, hanggang dito ako sa baba. May tumutunog na bako doon, ano? Kasi May may, river dyan, nasa borders na. Okay. Pero, meron pong nawasa. Tapos may host kasi. Yung mga ganito pong lugar na mapuno, hindi po mawawala ng sariling tubig. Yan po ang kagandahan. Kaya hindi naman po namin maiikot yung kabuuan ng 9.7 hectares. Kaya po titingnan po natin ito sa lot plan kung ano ang itsura, ang gulo ng bawat lote, kasi 3 po ang titulo na nakalakip po doon sa 9.7. Ayun. Sa iba pa pong information, maaaring hindi lamang po ito yung una at huling pagbalik dito sa lugar na ito. Makakapag-upload pa po tayo ng iba pang information, yung detalye sa lupang ito. At doon sa mga nais pong mag-visit ay welcome po na makapag-schedule kayo. Visit po tayo dito at masamahan po namin kayo. Bukod po doon kay Ma'am Evangeline na from Sweden. Sa tingin ko, ma'am, ay kasi ang hinahanap niyo, ma'am, ay 20. May mga makukonsolidate pa kaya sa ano? binibenta pa dyan. Ay, mga binibenta pa dyan sa kabila. So yun lang naman, kasi maganda po yung isa sa plano ng ating pong kausap na naging si ma'am from Sweden. Kasi po siya, ang plano niya ay hindi pang business o kung ano man. Kung hindi ay mag-cater po ng mga tao na nangangailangan talaga ng sapat na tulong para sa yung mga homeless, baga wala pong kakayanan na. So yan po ang isang pina-priority natin na mahagilap na malapit sa Manila. Pero pagdating po sa Antipolo, ma'am, talagang nga pong matataas. May 4-5 pong binibigay sa akin. Sabi ko, hindi ko na muna pupuntahan yan. Kasi malaki yung kailangan natin, hindi lang naman square meter. Sa tingin ko po ito, talagang hindi na rin po biro kasi gano'n na nga ang presyo. Pero isa lamang po ito, baka sakali lamang. Doon naman po sa mga iba pa nating mga taga-subaybay, sabi po, sanay sila na ang per square meter lang na ating naibibideo ay 200, may 50 pesos pa nga. Yan naman po yung parting Quezon. Sitaga lang po tayo ng mga dagdag ng 1 to 2 hours na biyahe from Manila. Kasi po doon mga 4 hours na. Yan pong General Nakar. Kasi po, ang isa po doon sa nagugustuhan ng ating mga viewers naman, yung Agus River. May mga property po doon, 200 per square meter, 100 per square meter. Yan po yung isa sa mga nakukuha natin doon. Kumpara po sa parte na to na Tanay, Rizal. Napakalapit po na nito sa Manila. Siguro po, hindi ko lang alam kung tutuloy kami ng Daranak para maibidyo ko din, bukod na video, para po naman mapanood nyo. At actually po, hindi ko pa rin nararating yung lugar na yon. Katulad po kanina, galing kami doon sa Kalinawan,
Kalinawan Cave. At saka meron doon Kalinawan River. Yung first time ko po marating yon. So yun, ibubukod ko po yung video para doon. Idugsong ko po yung frontage nito. Ikat ko po muna ng kaunti, tapos doon ako magbibideo sa taas. Ayan po siya, yung front. May gate po doon. May bakod po ito. Hanggang baba. Siguro po may 100 meters, may gate. Marami pong fruit bearing, kumpleto ng halos. Baka po hanggang dito. Kasi yun po may bakod. Tapos po pahaba na. Meron pong kubo doon. Para may bakod na rin po siya pababa. Oh, yan po yun. Okay po. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta dito po sa ating YouTube channel. Mas maigi po na kayo po ay nakasubscribe sa ating channel para po dun sa mga susunod nating upload ay updated po tayo. Thank you very much po. Happy New Year.